pinapractice o namin kanina ito, baka ang ma-mention namin Diwata. Yan. So Hiwaga, ano? So, ayan, nasa po yung concern natin na mga joint venture sa business na to. Kayo dalawa. Okay, sige po. Gusto ko lang po magbasa ng isang hiwaga ng Biblia at hiwaga ng Diyos para sa atin. Ang sabi ng sa aklat ng Awit 24, dinig ba ako dyan? Okay. Magbawas na kaya ng isa niyan. Parang lilipad tayo eh. Isa lang. Bawasan mo ng isa. Yun, nagkaintindihan na. Ang sabi ni Haring Solomon, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ay may-ari si Yahweh na ating Panginoon. So wala tayo meron dito, pati pako, lahat ng ito, Diyos ang may gawa. Tinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan, inilagay ang pundasyon sa mga tubig sa kailaliman. So lahat ng meron dito, Diyos ang gumawa kahit tayong lahat. So wala tayong may pagmamalaki sa atin. Nakaka-bless kasi nga, we acknowledge the Lord our God. Nakaka-bless yung kapag nagpapadedicate o naghahandog ng isang business, tahanan, bisikleta man niya, tubo man niya. So, hindi man siya lang ang dapat na i-dedicate, inihahandog sa Diyos, kundi pati mga maliliit na bagay. Kasi lahat ng bagay ay meron galing sa Kanya. Ako po si Reverend Robert Camabos ng Boniswell Gospel Church at tinatawagan ko po si Pastor Romeo Bebe ng para po sa opening ng ating pamunuan. Sige tayo po lahat, tayo tumayo at tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala namin Diyos, salamat sa isang hapong ito, sa pagkakataon na kami po ay nagkatipon at pinagtipon niyo kami sa isang dakilang layunin upang higit po namin makita at maunawaan, Panginoon, yung mga bagay na nais po sa aming mga buhay. Higit sa lahat sa gagawin po namin, Panginoon, pag-dedicate ng negosyo po ito, aming pong pinagkakatiwala na ito kung siya sumama po sa amin. Higit sa lahat sa iyong salita, sa paalala ng Panginoon sa iyong salita. The earth is the Lord and the fullness thereof, even all these things in this world is from you, O God. Kaya salamat, Panginoon, sa hapon ito at hayaan mo, Panginoon, mahayag pa yung kadakilaan sa pamamagitan na iyong salita na aming pong pagsasaluhan. Salamat po sa hapon ito. Purihin ang dakila mong pangalan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige ho, mga kaupo na ho ulit tayo. So before we dedicate something before we dedicate the business, ako ay napili. Kaya pastor ang tinawag ninyo because you are believing the gospel of the Lord. Am I right? Am I right? So, kaya ngayon ay ihahandog natin ito sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng anointing. At bago natin ito ihandog sa Diyos, ihandog muna natin ang mga sarili natin. Kasi mababaliwala ang lahat ng yun kung wala tayong gagawin paghahandog sa ating sarili. You got my point? Ang ginagawa dito, video okay? Hindi. Okay. Sige. Tinatawagan ko po si Reverend Sally Magong para po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos at sa paghahandog ng buong business. Okay. Magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat po sa pagkakataon na makarating po kami dito from Painta Rizal. Salamat po sa partnership ng mga may-ari ng lugar nito dahil mas pinili niyo po ihandog o i-dedicate niyo po ang negosyo. Ilapit po natin sa Panginoon mamaya. Pati yung mga tao para lahat po magkaroon ng pagkakaisa. Panalangin po natin na lahat po ng mga gagalaw at gumagalaw sa negosyo nito ay samahan at bigyan ng Diyos magkaroon ng pagkakaisa at magkaroon ng pagmamalasakit sa mga biyayang kaloob sa
kapatid sa Panginoon, sa hapon ito, tayo po ay nagkatipon sa lugar na ito upang hilingin ang Diyos na pagpalain ang negosyo nito na maging isang patutuo ng kanyang kagandahang loob, ng pag-ibig ng Diyos, ng kabutihan ng Panginoon. Ng negosyo ito ay hindi lamang maging isang lugar na pagtitipon-tipon ng mga tao upang mabusog, kundi ang lugar na ito ay maging isang simbolo ng pagmamahal ng Diyos, ng kapayapaan galing sa ating Panginoon. Isang lugar na simbolo na kumikilala sa kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon bilang pagkakaisa at nagtutulungan pinagkatiwalaan ng biyaya ng ating Panginoon. Uli ko pong uulitin, may mga tanong ko, bakit nga ba kailangan ihandog? Bakit kailangan i-dedicate? Bakit kailangan ipa-blessing? Tandaan po natin, kaya po tayo nagpapa-blessing ng anumang bagay na meron tayo. Una, upang pasalamatan ng Diyos. Dahil hindi lahat ng tao ay napagkakatiwalaan ng negosyo. Tama po ba? Hindi lahat ng tao napagkakatiwalaan ng biyaya. Ang sabi po ng salita ng Diyos, napagkatiwalaan ng maliit na bagay ay napagkakatiwalaan ng mas malaking bagay. Hindi po ba tayo doon? So dito po sabi po ng Biblia, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari ay ang Diyos na si Yahweh na ating Panginoon. Itinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan. Inilagay niya ang pundasyon sa mga tubig at sa kalaliman. So dito pa lamang, when God created everything, He created miraculously. Imagine, paano mailalagay sa ibabaw ng tubig ang isang pundasyon? Ang Diyos po ang gumawa. Bakit? Kasi wala pong imposible sa Kanya. Kaya kung anong meron tayo, pasalamatan natin ang Diyos. Kaya tayo nag-dedicate or nagpapabless ng anumang meron tayo. Una, upang pasalamatan ng Diyos sa lahat ng pinagkakatiwala niya sa atin. Siya po ang may likha ng lahat ng bagay. Sabi nga ni Pastor Robert kanina, kahit po yung pahapit, ang Diyos ang may likha. Every existence ng bawat bagay dito sa ibabaw ng salibutan ay galing po sa ating Panginoon. Second, sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, sabi po ng Panginoon, remember that it is He who gave you the ability to produce well. Kahit gaano tayo marunong, kahit gaano tayo pagaling, kahit gaano kadaming abilidad na meron tayo, alalahanin natin na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayanan. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng abilidad, ng karunungan, para makapag-produce tayo ng yaman. Bakit? Ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. So first, we dedicate because nagkakasalamat tayo sa Diyos. Pangalawa, kinikilala natin na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Kinikilala natin na ang lahat ng bagay ay sa Diyos na mula. Kaya dapat lang na sa anumang meron tayo sa buhay, bigyan po natin ng karamalan ng Diyos. Papurihan natin siya. Bigyan po natin siya ng katwalatian sapagkat pinagkatiwalaan niya po tayo ng mga biyayang tinatamasa natin. I think hindi lang po ang negosyo nito, hindi lang po para kumita, hindi para makatulong din sa mga tao sa paligid natin. Bakit? Sa panahon po ngayon, isa po sa pinakamurang pagkain, yung pares. Bakit? Sa halagang ito, hindi pa nagkakampi, more or less 100 pesos. May ulam
Diyos, gusto kong nagpapasalamat. Kaming lahat, Panginoon, sa lahat na iyong kabutihan, sa pag-aaruga at pag-iingat mo sa amin. Sa atong ito, tumutulong po kami sa iyong biyaya at kagandahan mo sa trono po ng kataas-taasang kalangitan upang amin pong hilingin ang patuloy na pagkilos at paggalak at biyaya mo ay bukas ang durumawan ng langit at ibaba, Panginoon, sa mga business owner, Panginoon, ng Hiwaga Paris Overload. Sa hapon pong ito, Panginoon, inihiling po namin ang kanilang mga negosyo, Panginoon, ay iyong pagpalain. Hallelujah. Kayo po ang minsan pa patunayan niyo po sa kanila, Panginoon, kung paano po kayo nagmamalasakit sa amin, kung paano po kayo nagbibigay ng mga biyaya na aming mga pangangailangan. Salamat sa negosyo pinagkatiwala niyo po sa kanila, Panginoon. Inihiling po namin sa iyo, ngayon, Ama Manang, sa hapon ito, na igawad mo ang iyong presensya sa negosyo ito at sa lugar na ito upang malaman ng lahat na ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na nagmamayari ng lahat ng bagay. Ingatan mo rin, Panginoon, at ilayo sa anumang kapamakan, anumang pandaraya, Panginoon, ang bawat isa, mga kasama po nila sa negosyo, mga katiwala, mga manggagawa, Panginoon, sa ilalim ng iyong kapangyarihan, sa ilalim ng lugar na ito, gamitin mo po ang kaloob na ito upang magkaroon ng isang mapayapang kapaligiran na punong-puno ng pag-ibig at pagkakasundo, Panginoon, sa hapon ito. Ay hinihiling po namin para sa ikaliligaya at kalagalan ng iyong pag-ibig, Panginoon, na iparanas niyo po, Panginoon, sa bawat isa ang pag-ibig at pag-unawa, ang kapatawaran kung may mga pagkakamali man. Nawa, Panginoon, sa negosyo ito po ay maging isang kapahingahan para sa lahat ng narito, Panginoon. Lord, we pray. I-comfort niyo, Panginoon, pagunahan at bilhin po ng wisdom. Ang lahat, Panginoon, na nagmamayari at nagmamanage ng negosyo ito. Sa makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Panginoong Tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, hinihingi ko po yung, I think yung dalawa, dito po sa kaliwa po, sa kanan yung isa. Para i-dedicate po natin. Sila po yung may-ari. So sila po ang mag-dedicate kasama po kami. Di ba? Kasi madalas po ang nangyayari po, kami ang nag-dedicate, hindi naman kami ang may-ari. Sila pong pinagkatiwalaan ng Diyos, mangangako po sila sa harap ninyo at sa harap po ng Diyos na pagyayamanin nila ang mga bagay na pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Kasama ng pasasalamat at kasama ng pagkilala, pagre-recognize o pag-a-appreciate na ang Diyos ay pinagkatiwalaan sila ng biyaya na katulad po nito. Naniniwala po ako na anumang bagay na ipagkatiwala natin sa Diyos, anumang bagay na ilalap natin sa kamay ng Panginoon, ay hindi po pumapayag ng ating Panginoon na mawala ng kabuluhan. Amen po ba? So, inihiling ko po sa hapon po ito, may mga babanggitin po ako na dalawa po kamay parang ito-hold up. Yung isa sa bibig, isa dito. Bakit tinataas yung kamay? Pag tumataas po ng kamay, di ba yung ino-hold up? Pag ino-hold up po tayo, wala tayong ginagawa, di ba? Surrender, ibig sabihin ng pagtaas ng kamay, surrender. We surrender everything to God because He is the one who gave us the ability to produce wealth. We acknowledge that everything we have is coming from God. Amen po ba? Sabi ko ng Biblia, whatever we do, whether we drink or we eat, we give glory to God. So, para po sa partnership na mga may-ari ng negosyo po ito, business owner, please repeat after me. Sabihin niyo po, I, pangalan niyo po, I, the legal owner, solemnly declare before everyone present and before all heaven and earth that I on this day willingly give the ownership of this company over the Almighty God, the Creator of all things. I believe that God
my Heavenly Father my Heavenly Father, desire that all things desire all things be reconciled reconciled back to Him back to Him through His Son Jesus Christ. Christ. As of today, As of today, I acknowledge I acknowledge that God that God is the rightful owner is the rightful owner of of all I have. all I have. Merely, Merely this is steward steward, looking after His resources. looking up after. Therefore, Therefore, I ask you, God, I ask you God to forgive to forgive and cleanse us and cleanse us by the blood of Jesus Christ, by the blood of Jesus our Christ, Lord and Savior. our Savior. God, I ask you I ask you to redeem to redeem Hiwaga, Hiwaga, Paris Overload, Paris Overload, all all its assets its assets and reputation, and reputation, so that so that I can be I can be used to bring used to bring glory and honor glory and honor to your name. to your name. I desire I desire to be good steward to steward in this company, in this company, and I pledge and I pledge to lead this company to give this company for Christ Christ to be the best of my ability. to be the best of my ability. I will do I will do everything everything in my capacity in my capacity to honor you to honor you in all practices in all practices and giving and dealing Paris of Paris Hiwaga Hiwaga Overload. Overload. I now declare I now declare all its assets all its assets to you for the advancement of your kingdom. to you as advancement of your kingdom. Help me, God, Help me, God, to carry out to carry out that I pledge that I am pledged to do to do in Jesus' name. in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin. Sige po, manaw po na po kayong lahat. Ayan. Ngayon po galing dito sa taas. Lahat ng lugar, sama-sama po tayo, tatlo po kaming pastor, at yung kaibigan po nila na kasama namin sa munisipyo ng Tinta, si Brian, siya po yung nagdala po sa amin dito. Kasama po ng lahat ng tao. Ito po ba ay magiging extension? Opo. Okay. Lahat po ng lugar, pati CR, pupuntahan po natin. We pray together. Hindi po ba pagkakaisa tayo sa panalangin kanina? Sabi po ng salita ng Diyos, anumang pagkaisahan natin dito sa lupa ay pagkakaisahan sa langit. Anumang talian natin dito sa lupa ay tatalian sa langit sa pangalan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen po ba? Lalo tayo naniniwala na may kung saan may pagkakaisa ay may tagumpay. Walang kanya-kanya para po sa mga tauhan, mga katiwala. Dapat wala pong kanya-kanya. Wala pong bida-bida. Wala pong Jollibee. Alam niyo yung Jollibee? Ang Jollibee po, bida ang saya. Pag hindi siya bida, hindi siya masaya. Bawal po yun sa negosyo. Ang bida lang po, si Kristo. Si Lord lang po ang bida. Kaya lahat ng bagay na gagawin natin, we will give glory to the one who gave us the ability to do so. Amen po ba? So bago po tayo bumaba, Pastor Robert, So we have oil anointing, yung honor, babaho tayo. Pero dito po tayo mag-start to pray. Yung prayer for oil anointing po natin ang lugar na ito para po sa peace, sa kapayapaan, at sa kagaganda ng business. At kung ano mang espiritu meron dito ay paalisin natin, reviewin natin, ha? At ito ay parang isin sa Panginoon. Sige po, lahat po tayo ay mananalangin. Lahat ay tatayo. Yung order po, pakisunod na lamang sa kanya para po sa sitwasyon ng pananalangin. Sige po, Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ang Diyos, O Lord God, ng lugar na ito. Ikaw ang Diyos namin. Patuloy mong pagpalain at maluwalhati ka, O Lord God, sa lugar na ito. Sa pangalan mo na po, Jesus, we rebuke and we cast out, O Lord, yung espiritu ng kaguluhan, yung espiritu, O Lord God, ng lugar na ito sa pagkalugi. Ito pong anointing na ito ay iyo po, O Lord God,
ibasbas para sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Sumunod po, Pastor. Sige po, sumunod po kayo kay Pastor para yes, thank you. Thank you for your prayer in Jesus' name. So, Pastor, dito pa ha, Pastor. Bumalik ka rito. Paikot mo yan doon. Shortcut ka. Baka dyan sila. Ayan. Yes, thank you, Lord. In the name of Jesus. Pupurihin ka, O Lord. Yes, Lord. Pintas mo. Sulong, Pastor, sa sulong. Yes, in Jesus' name. Sa baba po, sunod po yung mga may kanya. Yan. Oh, yes, Lord. Sa tamang Panginoon. Dito yan, sa kitchen. Ikot. Lord, kitchen, Panginoon. Bibigit mo namin sa iyo ang kitchen sa Panginoon. Wala akong kasama, isasayang sa pangalan ni Jesus. Lord, na mapayapa ang buong Lord dahil ikaw ay kasama namin. Iyang pagpalain at batayan ang aming sambayanan at kanina pagkasira ng pagkain, hindi ko makakapinsala sa ibang tao pang ito kasi hindi ko makakasal sila. Diyos na hindi nagkukulang, ay ang Diyos na sa ganang magdasal. Sabi ko mo, pag-alit, pag-isagulan nito, nagkatan niyo po sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa Abraham po. Yes, hallelujah. Sila, punta natin sila. Hallelujah. Kaya ang palikuran na ito, hinahanap po namin sa iyo, Panginoon. Ingatan yung bawat papasok sa lugar na ito. Wala pong magdidisgrasya, wala pong mautog, wala pong mabubula sa pangalan ni Jesus. Sige po, makakaupo na po ulit tayo lahat. Thank you, Pastor. Bago tayo mag-end, ay meron po kung bibigay na illustration sa tatlong may-ari na picture nila. Mahiwagang si Iwaga. Maraming salamat, Reverend Sunny Pagod ng Adventist Church. Siyempre,
ahensya at wala tingin. Sige, antayin natin si Hiwaga. Kumakain na yata si Hiwaga, hindi pa tayo tapos. Ano talaga ang tunay na pangalan niya? 16. At 16. So hindi na tumaas hanggang 16 na. Ayan, 16, halika na. Ako. Upo ka na doon. Meron akong isang illustration sa inyo tatlo. Naalala ko yung dalawang pato at saka isang kalahat. Nung sila ay naglalaro pa sa ilat ba, yung iniipunan ng tubig, dumating yung panahon na natuyo at kailangan na nilang lumipat. Sabi nung pato, anong gagawin natin? Tayo po pwedeng lumipat. Tayo po pwedeng lumipat. Paano yung kaibigan natin palaka? Ano ang gagawin natin? Hindi siya nakakalipad. At sabi ng palaka, ganito gawin natin. Kukuha ako ng isang stick, yung mahaba na stick, ang sabi niya, kakagat ako doon. Tapos yung stick, kakagatin nyo rin sa magkabilang dulo. Ganyan, tapos siya nasa gitna. At lilipad tayo. So, ang ganda ng idea nila. Parang business lang din, di ba? O, magdi-business tayo ng ganito. So. Ganda ng idea. Kapag lumilipad sila, nakagat si palaka sa stick. Yung tao, amazed. Wow! Sabi niya, ang galing. Yung palaka ay nakakalipad through that pato dun sa kanyang kaibigan mga da. Sino kaya ang may nag-isip doon? Sino kaya ang may idea? Ang sabi niya, sino ang may idea nito, strategy na ito? Hindi nakatiis yung palaka. Siya ang nagsalita. At sabi niya, ako ang may dahil nakakalat siya, so bigla siya nakabitaw kasi nagsalita siya. Diba? At lumalpa. The message for that illustration is walang magmamalaki na may idea sa inyo. Lahat kayo is part. Kaya nakuha natin yung illustration, sabay-sabay kayo. Kung may magandang idea, yun ay para sa kagaganda ninyo. Sa kakaunlad ng business ninyo. Walang magkakaroon sa inyo ng hydrocephalus. Alam niyo yon? Yung lumalaki ang ulo. Okay? So, dapat sa inyo, panday. Sige ho, manalangin tayo ng pasasalamat sa Diyos sa pagtatapos ng dedication natin ito. Panginoon, Ikaw ang Diyos ni Abraham. Ikaw ang Diyos ni Isaac. Ikaw ang Diyos ni Jacob, Panginoon. At Ikaw din ang Diyos ni Moises. Salamat dahil Ikaw ang Diyos sa aming kapanahunan. According to Hebrews 13:8, You are Jesus, the same yesterday, today, and forever. Thank you so much, Lord God, sa paghahandog sa business na ito, na sa tatlong ito, Panginoon, ay walang aangat na lalaki ang ulo at magmamagaling sa bawat isa, kundi silang lahat ay maganda ang kanilang idea na ang business na ito ay para sa kanila at sila ay magkakasundo-sundo. Sa pangalan mo nga po, Jesus, according to our prayer, we as a pastor, O Lord God, we come to your presence, O Lord God, before you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Anoint this house, anoint this business, bless this business. Itunghay mo, Panginoon, ang iyong mga mata, itunghay mo ang iyong paningin, Panginoon, at abutin mo ang lahat ng kanilang pangangailangan. Kung may nangyayari man sa nakaraan, Panginoon, na aksidente o gawa ng kaaway, Ikaw po, Panginoon, ang magsasaway mula ngayon. Dahil ang tahanan ito, ang business na ito, ay inihandog na at ito po ay para sa iyo. Hindi na po ito kanila lamang. 4 na silang mag-partner. Kasama ka na nila sa business na ito. Kaya o Diyos, luwalhatiin ka, purihin ka, at bigyan ka ng pasasalamat sa bawat sandali ng aming buhay. Bless ang bawat isa sa ngalan ng Ama,
ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Lahat ay nagsabi na Amen. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. God bless you sa inyo. Okay, the party's going on.